Okay, hello guys. Welcome back. So for today's video natin, i-share ko lang sa inyo guys itong adjustment program for Epson L6260, L6270, and L6290. So kailangan nyo lang ng WinRAR application para ma-extract natin yung ating file. Okay, so i-open natin yung adjustment program. Okay, so dito, mamili lang tayo kung ano yung model ng ating printer. Okay, so for example, 6290. And then, sa destination language, automatic na po yan, hindi na mapipindot ano. Sa port, ito naman guys, pag nakasaksak, nakakonect na yung printer sa inyong mga computer, madedetect na dito yan. Okay, so usually lalabas po yan sa may USB port. So be sure naka-USB port kayo at hindi po naka-wireless connection. Pwede naman auto selection na lang kung ayaw nyo manually select yung inyong printer. Okay, so dapat dito guys lalabas yung ating model ng printer and then yung port. Okay, so once okay na dyan, punta lang tayo sa particular adjustment mode, and then dito sa adjustment, dito tayo mag-adjust guys ng mga settings ng ating printer ano. So nandito yung head ID input. Ito po yung kung magpapay tayo ng print head sa ating printer, so pwede nyo register yung ID input dito ano. Initial settings. Okay, ito naman po kapag nagpa-flash po tayo ng ating EEPROM data ng ating printer, o usually sa ating board po yan nakaprogram ano. So dito po pag nagpalit tayo ng panibagong board, pwede natin reconfigure. Okay, so initial settings yung details ng ating printer, including yung MAC address, nandyan po yan. Okay, and then sa ito, meron naman dito din ito PID. So hindi ko na lahat kasi explain ano, isa-isa baka hindi humaba yung ating video. So dito naman guys, meron tayong makikitang BID adjustment. Ito naman po ay para sa yung mga print out na nagkakaroon ng shadow or nagkakaroon ng misalign sa mga print out nila no. So dito tayo mag-adjust guys ng ating alignment ng ating print head para mawala yung mga shadow print. Okay, tapos sa bandang maintenance naman, meron tayo itong head cleaning. So pwede tayo mag head cleaning dito. Pwede tayo mag power ink flashing kung halimbawa sa inyong mga maintenance stop ng inyong printer sa mismong software ng printer ano. Kung hindi na kayo makapag power ink flashing kasi every 12 hours lang po nagagawa yan, so dito pwede natin siya magawa. Okay, na hindi din ma-include sa ating page counter. So i-check nyo lang yan para pag ginawa nyo ink flashing, hindi dadagdag ng bilang dun sa inyong page counter. Okay, tapos may nozzle check printing dyan. Tapos meron din tayong ink charge. So similar din po ito sa head cleaning ano. Nandito din po yung power ink flashing yan. Okay, so sa shipping settings naman, ito ay ginagawa kapag yung printer nyo siniship sa malalayang lugar. So for example, kailangan nyo i-ship papuntang probinsya. So i-ship natin siya. Gagawin natin itong shipping settings nang sa ganon, once na ma-turn on natin yung ating printer pagdating sa destination, mag-automatic cleaning siya para maiwasan po yung pagkakaroon ng mga smudges sa ating mga printout. Then finally, andito po yung pinaka-importante na isa sa pinaka-importante, itong printer information check. Meron dito guys, malalaman natin, dito natin malalaman kung ano yung magiging kung ano yung error natin yung printer. Kung halimbawa na example naka-encounter kayo ng mga problems sa inyong mga printer, pwede nyo i-check dito. Once connected na yung printer, pindutin nyo na yung check and then lalabas na yung data, kung anong error data siya no. So sa details, kung gusto niyo malaman kung saan po yung problema, pwede niyo i-click itong error details. So dito naman lalabas yung description ng error. So malalaman niyo na, magkakaroon idea kung saan yung may problem. Okay, malalaman niyo diyan. And then lastly, itong waste ink pad counter. Ito naman yung reset natin yung flat and pad counter. Unfortunately, itong maintenance box counter guys, hindi po nare-reset yung mga nasabi kong printer model dito sa software kasi maintenance box po ang papalitan natin dyan. Although mayroong mga chip resetter, pag halimbawa yung mga stock na maintenance box nyo, pwede nyo pong ma-reset yan kung meron kayong chip resetter, gagamitin nyo no. Otherwise kung wala, magpapalit talaga kayo ng buong maintenance box para ma-reset yung inyong mga printer. Kasi dito sa software, hindi po yan gagana ano. So, ang magagawa lang dito sa software ay yung flat and pad counter. So, itong flat and pad counter, ito po yung mga foam
yung mga pad natin dun sa ilalim ng print head. Yan po yung flatten. So yan guys, nagka-count pa rin naman yan. So pag napuno po yan, pwede nyo din i-reset dito. Yan, pwede siya ma-reset. So initialize nyo lang, then okay para ma-reset siya. Okay, so yun lang guys, yung mga kasama dito, no, ang mga tools sa adjustment program for Epson L6290, L6270, and L6260. Okay, so yun lang guys. Sana nakatulong yung video na ito. And have a good day. Thanks for watching.